Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay maglilinis tayo sa ating farrowing area dahil matagal-tagal na din na hindi po ito nalinisan mga ka-farmers. Malalaki din ang mga langgam na nakatira dito mga ka-farmers kaya kailangan po nating linisan ngayon. So wawalisan lang po natin mga ka-farmers. At while maglilinis po tayo dito mga ka-farmers, bigyan po nating pansin ang problema ng isa nating ka-farmer. Ang sabi niya po dito, sa amin po 14 ang biik kaso walang nilabas na gatas ang inahin kaya ang iba ng hina. Kaya 6 na lang ang natira. Kakasad, then crying emoji. Hanggang ngayon, nagtiyaga pa kami magpadedi sa tsupon para lang mabuhay ang 6. So, base sa experience namin mga ka-farmers, nakakalungkot po ang ganitong pangyayari. So, hindi rin maiiwasan na ako mismo na nagbabasa mga ka-farmers, nalulungkot din dahil hindi kasi natin alam kung kailan maggamot or kailan ma-heal ang katawan ng ating inahin para magkagatas po siya mga ka-farmers. Malaki-laki din kasi ang ganitong problema mga ka-farmers dahil may posibilidad na mamatay ang mga biik pag hindi natulungan, kaya may tatanong natin kung posible ba nating maiiwasan ang ganitong kaso sa inahin at kung hindi maiiwasan, ano ba ang pwedeng gawin natin. Ang kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng kaunti o walang gatas sa inahin mga ka-farmers ay ang sumusunod. Una, kakulangan sa nutrisyon. Ito ay kadalasang mangyayari kapag kaunti lang ang pinapakain sa inahin habang nagbubuntis. Ang ikalawa ay toxins. Posible din na ito ang dahilan dahil maaari po nitong hadlangan ang mammary growth mga ka-farmers. Ikatlo ay kulang sa supply ng tubig at ang ikaapat ay genetics at pwede din na inverted ang didi ng inahin kaya walang lumalabas na gatas. So paano ba natin ito maiwasan? Una, pagbago lang po ninyo na pabarakuan ng inahin mga ka-farmers, normally, i-reduce po natin ang pakain yan. Pero after 21 days na observation period, dapat din na tamang dami na ang ipapakain natin para magkakaroon ng tamang nutrisyon ang inahin. Ikalawa, kailangan din na merong supply ng tubig palagi. Kapag buntis ang inahin mga ka-farmers, palagi po yang umiinom kaya mas mabuti na available palagi ang tubig. Ikatlo, kung mag-iinahin, dapat alamin nyo po ang background ng biik kung ang inahin na pinagkukunan ay wala bang history na ganyan. Dahil kapag ang inahin yan ay may history, may posibilidad na masusunod po yan ng biik mo na gagawing inahin. Ikaapat, bigyan ng pagkain na angkop sa inahin habang nagbubuntis. Kung buntis na ang inahin mga ka-farmers, gestating po ang pinapakain natin pag ganyan. Pero 1 week before siya manganganak, dapat magsimula na tayong magbigay sa kanya ng lactating feeds. Ikalima, habang nagbubuntis ang inahin, huwag niyo pong kalimutan na maghalo ng food supplements sa kanilang feeds like sisikal para matutulungan ang inahin na maggatas. Dito sa amin mga ka-farmers, nung andito pa ang mga inahin namin, naranasan din namin yan. Lalo na yung bago pa kami sa pag-iinahin, sa katunayan pa nga mga ka-farmers, nakatry din kami na gumamit ng Thyrollac Feed Premix Milk Yield Enhancer para po magkaroon ng gatas ang inahin mga ka-farmers. Pero habang tumatagal, unti-unti din kaming nagkaroon ng kaalaman kung paano ba namin ito maiiwasan. Meron ding symptoms sa mga biik mga ka-farmers na kapag kaunti ang gatas ng inahin, magtatai ito dahil dehydrated na pala. Nasubukan din namin mga ka-farmers na magdede sa milk bottle ang mga biik pero yun lang mga ka-farmers, hassle po siya at magastos dahil palagi tayong bumibili ng foster milk. Ang tandaan nyo lang po mga ka-farmers, iwasan nyo lang po na masyadong payat ang inahin dahil hindi po yan makapagbigay ng tamang dami ng gatas. If ever mangyayari po ito sa inyong inahin mga ka-farmers, so pwede po kayong magbigay sa kanya ng vitamins. Yung kadalasan na ini-inject namin ay yung vitamin B complex, then yung Thyrollac mga ka-farmers, hinahalo po namin yan sa kanyang feeds. Dati gumagamit kami ng Thyrollac sa nabanggit ko kanina, pero nung nalaman na kasi namin yung mga ideya mga ka-farmers para maiwasan na mangyayari ang walang gatas sa inahin pagkapanganak,
stock, hindi na po kami gumagamit niyan. So, ayan mga ka-farmers, tapos na po nating walisan ang ating farrowing area. So, nakakamiss po yung mga inahin natin mga ka-farmers. Sa hindi po nakapanood sa aking previous vlogs, yung mga inahin kasi natin ay naibenta dahil sa ESF. So, para kasi masiguro mga ka-farmers, ibinenta na lang namin kaysa mamamatay po yung mga inahin natin at kami pa yung maglilibing. So, ibinenta na lang po mga ka-farmers. At ngayon, nagsisimula naman kami ulit. Ngayon, meron akong 5 baboy. For testing pa po yan kung okay na po ba yung lugar namin dito. Kasi hindi pa totally clear sa Negros Oriental na wala na talagang ASF mga ka-farmers. Please don't forget to subscribe mga ka-farmers. Thank you for watching. Bye-bye!